Silent Channel. Please don't skip the ads, paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Chapter 341 Chapter 340 may drama. Maa-update ang ikalimang mas agresibong pinuno ng Rujamo 4/10. Pinilit ni Xiangzi na umalis walang pumigil sa kanya. Ang isa ay ayaw tumigil, ang isa naman ay tamad na minto. Siyempre, madilim talaga. Nang dumating si Zhou Xining sa gabi, ipinadala siya ng isang karwahe mula sa mansyon ng punong ministro. Ngunit ngayon ay maagang nakabalik ang karwahe, at si Xiangzi ay isang mahinang babae, kaya natural na hindi siya pinagkakatiwalaan ni Jingzi na bumalik ng mag-isa. Kaya't sinabi niya kay Han, pumunta ka at magpadala ng mabangong damo. Oh, sabi ni Han sa mahinang boses. Huwag kang maging tanga sa lahat ng oras. Matuto pa mula kay Xiangji. Lahat tayo ay tao, kaya bakit may malaking agwat? Kapag ang pangalawang kapatid na babae ay dumating dito sa hinaharap, dapat kang makipag-usap ng higit kay Xiangji. Bakit hindi ka mas matalino kaysa sa iyo ngayon? Walang sinabi si Han, ngunit tahimik na binigyan ni Xiangzi ng thumbs up si Jingzi, lihim na sinasabi na ang young master ay gumawa ng malaking pag-unlad. I took the initiative to leave, pero tinulak niya ulit yung tanga. Aba, may play. Pagkaalis ng dalawa, as usual ang lahat. Si Zhou Xining at Jingzi ay nakaupo sa tapat ng isa't isa, na may liwanag ng kandila sa pagitan nila. Anong pinag-usapan niyo ngayon? Naging maayos ba? Pagkatapos ng lahat, si Zhou Xining ay may opisyal na posisyon. Kapag kasama niya si Jingzi, maamo siya at mabait, at madalas nakakalimutan ng mga tao ang kanyang pagkatao. Sa katunayan, kaya niyang gawin ang trabaho sa Zhongshush hindi maaaring maliitin ang posisyon at kakayahan ng isang tao sa opisyal. Si Jingzi ay mayroon na ngayong opisyal na posisyon. Kahapon, gumawa lang siya ng tula para ma-distract siya, kaya hindi na siya nagtanong tungkol sa ibang bagay. Pumunta si Zhou Xining dito ngayon para lang magtanong. Halos sinabi ni Jingzi na walang malalaking problema sa ibang mga seksyon. Kaya lang pagdating sa current affairs section at life section, napakadalas na sumimangot si Zhou Xining. Pagkatapos niyang magsalita, agad na nagtanong si Zhou Xining, Zir, kung lalabas itong current affairs section, hindi na magkakasundo ang relasyon ninyo ni Wu Shilang. Sa totoo lang, lumaban hanggang kamatayan. Ngumiti si Jingzi, ano? Kahit hindi ako magsulat, hindi ba't ang relasyon natin ay magiging walang hanggan? Naniniwala siya na ang buhay niya ngayon ay dahil sa akin. Kahit talaga dahil sa akin, hindi ba't siya ang may kasalanan? Mula sa apo niyang si Lin Wenyao hanggang sa apo niya, sino ba naman ang ayaw mapahamak sa akin? Kung hindi lang sana ako sinuwerte noon pa lang. Tumango si Zhou Xining matapos itong marinig. Ang relasyon sa pagitan ng pamilya Wu at Jingzi ay talagang malalim. At dahil magsusulat ako sa pagkakataong ito, bibigyan ko ng isang nakamamatay na suntok ang pamilya Wu upang hindi na siya muling makabalik. Hindi magiging komportable na mag-alala tungkol sa isang kontrabida buong araw kahit na hindi siya natatakot. Ang makita si Jingzi na ganito. Determinado, nagtanong si Zhou Xining, Zir, sigurado ka ba? Tumango si Jingzi, oo. At sa unang isyu ng pahayagan, ayaw kong makaakit ng pansin sa pamamagitan lamang ng seksyon ng entertainment at seksyon ng literatura. Ang isang bulaklak ay hindi tagsibol, ngunit ang isang daang bulaklak ay namumulaklak ay tagsibol. At ang seksyon ng kasalukuyang pangyayari ay ang pinakamahalaga sa iyong kamahalan. Maglalathala ako ng ilang mabibigat na balita sa unang isyu. Dahil sa dalawahang panggigipit ng opinyon ng publiko, ang mga taong iyon ay hindi babalikan ni Umajtayan, at kahit na ang iyong Umajtayan ay hindi umaatres sa opinyon ng publiko. Lakas ng loob na protektahan siya. Pakinggan ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos magsalita ni Yi, tila naunawaan ni Zhou Xining ang kanyang ambisyon at plano. Zir, kung lumabas ang unang isyu na ito, walang maglalakas loob na basahin ng basta-basta ang current affairs section. Malamang matatakot sa iyo ang mga prinsipe at ministrong iyon dahil dito, di ba? Nakangiting tumango si Jingzi. Gayunpaman, ito ay magdadala ng higit pang panganib. Ate, wala akong tiwala sa iyo. Naglalakad si Jingzi sa isang napakadelikadong kalsada, sabi ni Zhou Xining na may pag-aalala. Ikalawang kapatid, huwag kang mag-alala. Iniwan sa akin ni Fifth Sister ang mga sikreto sa martial arts noong umalis siya. Ako ay napakatalino at nakamit ko na ang ilang tagumpay pagkatapos mag-practice sa loob lamang ng 2 araw. Tinataya ko na sa oras na iyon, ako ay magiging kasing galing ng ikalimang kapatid na babae. Hindi ako natatakot sa iba. Tsaka, walang naglalakas loob na hawakan ako ngayon sa Jingzhou. Matapos marinig ito, gamaan ang pakiramdam ni Zhou Xining at tahimik na sinabi, Zir, napakaraming bagay ang ginagawa mo para lang lumakas ang iyong sarili. Tama ba? Walang alinlangan na tumango si Jingzi, at pagkatapos ay nakangiting sinabi, lalaki ako, hindi ko laging hahayaan na protektahan ako ng kapatid ko, tama ba? Gusto kong maging napakalakas na kung ano ang mangyayari sa aking mga kapatid sa hinaharap.
Kaya kung lumabas ng mag-isa at tulungan ang aking mga kapatid na babae na malutas ang kanilang mga problema. Matapos marinig ito, umiling si Zhu Xining, kapatid mo ako, at handa akong protektahan ka sa natitirang bahagi ng aking buhay. Hanggat maaari kang maging malaya at ligtas tulad noong bata ka pa. Malusog, mas gugustuhin kung hindi ka maging mas malakas at maging ang munting Zier sa tabi ko. Pagkasabi nito ay bigla na naman siyang napabuntong hininga. Pero hindi ko kaya. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, kung tungkol sa seksyon ng buhay, ang pangalawang kapatid na babae ay talagang nag-iisip na ito ay isang tindahan ng alak lamang. Sa katunayan, kahit nawala na ito, hindi gaanong mawawala si Zier. Bakit ginagawa iyon ni Zier? Masyado ka bang nagmamalasakit? Hindi ito dapat para sa kapakanan ni Miss Zhang, ngunit para sa pakikitungo sa Crown Prince Jin. Si Zhu Xining ay karapat-dapat na maging tanging babaeng lingkod bayan sa Angwo. Ang ganitong uri ng matalas na pananaw ay hindi maaaring magkaroon ng mga ordinaryong tao. Kaya't itinigil ni Jingzi ang pagtatago nito at mataimtim na tumango. Nang makita ito, lalong sumimangot si Zhu Xining. Muling bumantong hininga si Wu Zi, sa totoo lang, bilang isang kapatid, hindi kita dapat pigilan, ngunit natatakot ako, ate. Si Haring Jin ang ating kaaway. Hindi lamang ikaw at ako, kundi pati na rin ang panganay na kapatid na babae at iba pang kapatid na babae, paano natin ito makakalimutan? Ngunit ang kapangyarihan ni King Jin ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Pagkatapos maibaba ang aking ama at ina sa Pangzhou, hindi nagtagal ang kanyang kamahalan ay umakyat sa trono, at si Haring Jin ay pumunta sa Jingxi, at siya ay nagtatayo ng kanyang sariling kapangyarihan sa Jingxi sa loob ng higit sa 10 taon. Ang lupain ay ganap na naging kanyang sariling teritoryo. At hindi siya nasisiyahan dito. Siya ay pribado na nag-recruit ng mga tropa at nakipag-ugnayan sa iba't ibang mga sekta ng sa mga nagdaang taon. Ang mga pangunahing sekta ay may kaugnayan din. Napakalaki ng kapangyarihan ni Haring Jin sa mga opisyal na grupo at sa sekta. Noong una siyang pumunta sa Jingxi, may sama pa rin siya sa kanyang mga magulang at gusto niyang patayin sila. Ngunit labis na hinangaan ng kanyang kamahalan si tatay, kaya binalaan niya itong mag-isa, kaya hindi siya nang ahas. Gayunpaman, sinabi pa rin niya na walang sinuman sa amin na magkakapatid ang maaaring pumunta sa Pangzhou upang bisitahin ang aming mga magulang, at hindi rin kami maaaring makipag-ugnayan sa aming mga magulang. Kung hindi, hindi kanya pababayaan. Ito ang dahilan kung bakit naging dahilan kung bakit hindi ko nakontak ang aking mga magulang kahit na alam kong nasa Pangzhou silang dalawa. Dahil napakaraming miyembro ng gang si King Jin, at marami rin siyang impormante sa sekta. Halimbawa, pareho kaming may hawak ng iyong panglimang kapatid na babae ng mahahalagang posisyon sa korte, at karamihan sa kanila ay nakita na nila kami, kaya hindi kami nang ahas na magpakita sa Pangzhou, kahit na tumingin kami sa malayo. Sa pagsasalita tungkol dito, tila naisip ni Zhu Xining na hindi na sila nakita ni Jing Wenmao at ng kanyang asawa bago sila namatay, at lalo silang naging malungkot. Matapos marinig ito, ang ilan sa mga pagdududa ng orihinal na may-ari sa katawan ay sa wakas ay nakahanap ng mga sagot, at hindi napigilan ni Jingzi na makahinga ng maluwag. Tumayo siya at naglakad, marahan siyang niyakap sa balikat. Sumandal sa kanya si Zhu Xining at nagsimulang humikbi. Chapter 342 ang bata ay miyembro din ng Jing family, first update. Saglit na umiyak si Jingzi, at tumahimik si Zhu Xining. Pagkatapos ay tumayo siya, hinawakan ang kamay ni Jingzi at sinabing, sinasabi ko ito sa iyo para lang ipaalam sa iyo na bagaman kaaway natin si Haring Jin, minsan hindi ganoon kadaling maghiganti ang paghihiganti. Kung kailangan mong pagbayaran ang iyong buhay, kahit kailangan mong ipaghiganti ito, kaya paano ang paghihiganti? Noong unang naging general ang iyong ikalimang kapatid na babae, puno siya ng hilig sa paghihiganti. Ginamit din niya ang kanyang mga koneksyon para malaman ang maraming ebidensya tungkol sa pagre-recruit ng hari ng Jin at nagbigay ng payo sa kanyang kamahalan, ngunit sa huli, walang nangyari. Nang maglaon, sinisi ako ng iyong panglimang kapatid na babae sa hindi pagtulong sa kanya. Hindi sa hindi ko siya tinulungan, ngunit maraming beses ko nang nabanggit ang sinabi niya sa iyong kamahalan, ngunit wala kang magagawa tungkol doon. Hindi napigilan ni Jingzi na magtanong, ikalawang kapatid na babae, kahit na mas makapangyarihan si Haring Jin, hindi tulad ng na-recruit niya ang lahat ng kanyang mga tropa. Iiwan siya ng iyong kamahalan, hindi ba? Umiling si Zhu Xining, noong unang nag-imbestiga ang kamahalan, napag-isipan na ni Haring Jin ang tugon ng maaga. Nag-recruit siya ng mga tropa sa Jingxi hindi sa sarili niyang pangalan, kundi sa pangalan ng garrison ng Jingxi, at napasok na rin niya ang maliliit na bayan sa paligid ng Jingxi. Kung gusto niyang magrebelde, masasabing nandoon siya para tumugon. Napakaraming enerhiya ang inilagay dito, at tila halos nakalimutan ko na ang tungkol sa Pangzhou. Noong una ay naisipan kong pumunta sa Pangzhou para makita ito pagkatapos ng ilang araw. Sa puntong ito, muli siyang napabuntong hininga. Bagaman walang kinalaman sa kanya ang kanyang kamahalan, hindi niya kayang panuurin lang siyang umunlad ng ganito, kaya inimbitahan niya si Xu Jinping, ang prinsipe ng korona ng dinastiyang Jin, sa Jingzhou sa ngalan ng pagsama sa prinsipe upang mag-aral, at inayos siya sa East Palace upang pigilan siyang bumalik kung gusto niya. Jingxi, upang ilagay ito ng diretso bilang isang hari, sa wakas ay tinatrato lang si Jin.
Tumanggaw din si Jing Zi, nakapareho ng narinig niya kay Prinsipe Sumoyan. Zier, ang daming nasabi sa iyo ng kapatid ko para lang ipaalam sa iyo na hindi ganoon kadaling pakitunguhan si Prinsipe Jin. Kahit ang kanyang kamahalan ay walang paraan para harapin siya. Ngayon ka lang nakakuha ng opisyal na posisyon. Kung gusto mo talagang patayin ang prinsipe ng korona ni Jin, dahil may kinalaman, si Prinsipe Jin ay nataranta at baka may gawin siya. Nag-aalalang sabi ni Zhou Xining. Ngumiti si Jing Zi, pinaalalahanan ako ng pangalawang kapatid na babae na syempre hindi ako magpapadalos-dalos. Sa katunayan, naisip ko na kung ano ang gagawin sa pagkakataong ito. Hindi ko lang matalo si Xu Jinping at lokohin siya ng husto, ngunit alam din kung paano ito gagawin. Hayaan siyang kumain ng Coptis Chinensis at hindi niya magagawang sabihin ang totoo. Talaga, syempre totoo. Kailan mo pa niloko ang ate mo? Ngumiti si Jing Zi at pagkatapos ay seryosong sinabi, ikalawang kapatid na babae, sa pagkakataong ito. Kung hindi mo siya hawakan, hindi ibig sabihin na hindi mo na siya hahawakan sa hinaharap. Hindi matatapos ang puot sa pagitan niya at ng aming pamilya. Sa loob ng ilang araw, babayaran ko sila ng dugo. Ang kanyang panganay na kapatid na babae ay hindi lamang naging isang tulisan dahil kay King Jin, at ang isang batang babae ay kailangang bantayan ng tuktok ng bundok, hindi maipakita ang kanyang mukha, hindi makontak kahit kanino, anong uri ng impyerno ang kanyang buhay. Nagalit siya sa isiping ito. Zier, second sister, sinasabi ko pa rin na safety is the top priority in everything. Second sister would prefer you don't take revenge, and don't want to see you make any mistake because of revenge. Wala na ang parents ko, at ikaw na ang mabubuhay ngayon, second sister. Ang tanging pag-asa ko lang ay kung may mangyari sa iyo, paano mabubuhay ang kapatid mo. Habang nagsasalita siya, muling samandal si Zhou Xining kay Jing Zi, paano pa rin siya magiging malakas na babae. Tinapik ni Jing Zi ang kanyang likod, ngunit ang kanyang mga mata ay lubos na determinado. Ikalawang kapatid, ang paghihiganti laban kay Haring Jin ay dapat ipaghiganti kahit anong mangyari. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, ngunit ako ay miyembro ng pamilya Jing, kaya hindi ko ito maaaring baliwalain. Nang marinig ito, tumayo si Zhou Xining mula kay Jing Zi at pinandilatan siya, medyo hindi nasisiyahan, sinisisi mo rin ba ako? Sinisisi mo ba ako sa hindi paghihiganti sa iyong mga magulang at pinipigilan kang maghiganti? Nahiya si Jing Zi at mabilis na nagpaliwanag, ano ang sinabi ng pangalawang kapatid na babae. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Nag-aalala din ako sa kapatid ko. May sarili akong mga ideya, at tiyak na hindi ako kikilos ng padalos-dalos. Kikilos lang ako kapag handa na ako. Ayokong makialam ang kapatid ko dahil natatakot akong malagay sa panganib ang mga kapatid ko. Tutal, Jing ang apelyido ko. Hindi. Okay lang na sabihin ang huling pangungusap. Pagkatapos sabihin ang huling pangungusap, mas nagalit si Zhou Xining at direktang tumayo. Jing ang apelyido mo, ikaw ang Jing family. Hindi na tayo ang Jing family, di ba? Okay, aalis na ako. Pagkasabi noon ay binuksan niya ang pinto at umalis nang hindi lumilingon. Ang init ng ulo niya kaya medyo natulala si Jing Zi. Habang tulala si Jing Zi, dumating na si Zhou Xining sa bakuran. Si Jing Zi, na natauhan, ay agad na tumakbo palabas at pinigilan si Zhou Xining. Ikalawang kapatid, huwag kang umalis. Bakit hindi ka umalis? Hindi ko ito tahanan, at hindi ko kailangan na manatili dito. Ikalawang kapatid, nagkamali ako. Nang makitang walang balak na kumalma si Zhou Xining, mabilis siyang niyakap ni Jing Zi. Pagkatapos ay sinabi niyang nakangiti, pangalawa, syempre siya ay mula sa pamilya Jing. Hindi Jing ang apelyido ko, hindi. Ha! Second sister, nagkamali talaga ako. Second sister is my sister, paanong hindi siya si Jing? Nasaan ang pamilya? Hindi naman talaga galit si Zhou Xining, medyo nagkakagulo lang siya, at hindi niya magawang magalit sa kanyang paboritong kapatid, kaya agad niyang nalampasan ito pagkatapos na hikayatin ni Jing Zi. Ngunit pinulupot pa rin niya ang kanyang mga labi at biglang nagsabi, Humph, hindi lang ako mula sa pamilya Jing, ngunit ang aking mga magiging anak ay mula rin sa pamilya Jing. Marahil sa kanyang isip, siya ay anak ng pamilya Jing, at ang kanyang mga magiging anak ay natural na susunod sa pamilya Jing. Ang tahanan ay may hindi mapaghihiwalay na relasyon. Ngunit saglit itong hindi naintindihan ni Jing Zi, iniisip kung bakit mas matapang si Zhou Xining kaysa kay Liu Jinghong. Kaya't hindi nag-iisip, sinabi niya, bueno, ang anak ng pangalawang kapatid na babae ay hindi lamang mula sa pamilyang Jing, ngunit mayroon ding apelyido na Jing. Saglit na natigilan si Zhou Xining, pagkatapos ay paulit-ulit na inisip ang pangungusap na ito sa kanyang isipan, at ang kanyang mukha ay namula. Isang hiwa. Zier, ikaw. Nagsasalita ka ng walang kaparirikan at hindi ka pinapansin. Hindi na nang ahas si Zhou Xining na puntahan si Jing Zi. Ibinaba niya ang ulo niya at gustong lumabas muli. Paano magiging payag si Jing Zi? Direkta niya itong binuhat at sinabing, dahil miyembro tayo ng pamilyang Jing, paano natin hahayaan ang pangalawang kapatid na babae na umalis ng napakalit? Pagkasabi niyon ay naglakad na siya patungo sa bahay. Hindi alam ni Zhou Xining kung ayaw niya o ayaw niya.
Anyway, wala man lang ni isang gumagalaw na pagtutol sa kanyang mga kamay, bumubulong lang siya ng, ibaba mo ako. Ang mga emosyon ay kailangang unti-unti, at palaging hindi makatutuhanang maabot ang langit sa isang hakbang. Maraming dahilan ng mabilis na relasyon nila ni Liu Jinghong. Halimbawa, bata pa lang sila ay magkabati na, at childhood sweetheart na sila. Bukod dito, sila ni Liu Jinghong ay gumugol ng maraming oras na magkasama upang mag-usap, kaya malinaw na malinaw sa kanila ang damdamin ng isa't isa. Malinaw na hindi angkop si Zhou Xining para sa naunang pamamaraan, kaya hindi umatake si Jing Zi. Inilagay niya si Zhou Xining sa kama, at pagkatapos ay humiga dito, na malapit ang ulo sa katawan nito. Maya-maya, humilik siya ng mahina. Buong araw akong tumatakbo ngayon, pagod ako physically at mentally. Pagod na ako. Tiningnan ni Zhou Xining si Jing Zi na mahimbing na natutulog sa tabi niya, at biglang hiniling na mag-freeze ng ganito ang oras, isinandal din niya ang kanyang ulo sa balikat nito at nakatulog. Kabanata 343 mga itlog ko. Ikalawang update. Wala nang masasaya pa kaysa sa pagbukas ng iyong mga mata sa umaga at makakita ng magandang babae sa unang tingin. Kung oo, ibig sabihin ng magandang babae na ito ay hindi mo kaibigan, kundi ang babaeng mahal mo. Nang imulat ni Jing Zi ang kanyang mga mata, si Zhou Xining ay nakahiga sa tabi niya, ngunit nagpalit na siya ng damit hindi alam ni Jing Zi kung hinubad niya ang kanyang damit kagabi, dahil nakatulog siya. Magandang umaga, kapatid ko, baby. Ano? Si Zhou Xining ay natigilan sandali, medyo nalilito. Hehe, wala lang, ang aga namang nagising ni ate. Kinagat ni Zhou Xining ang kanyang mga labi at naisip, bakit hindi ko kailangang bumangon ng mas maaga para matulog kasama ka? Kung hindi, bigla mo akong yayakapin at hahawakan, at magiging awkward na imulat ang iyong mga mata ng magkasama. Gabi na, bumangon ka na agad. Oh! Sumang-ayon si Jing Zi, at pagkatapos ay nagtanong, ikalawang kapatid na babae, anong oras na ngayon? Hating gabi na. Maaga pa yan. Saglit na nag-isip si Jing Zi at pagkatapos ay nagsabi, pero huli na talaga ang pangalawang kapatid na babae. Kailangan pang pumunta sa korte ang pangalawang kapatid na babae. Maaabutan ko pa ang aking pagtulog. Pangalawang kapatid na babae, pumunta sa korte. Ako. Galing ako sa opisina ng pahayagan. Big boss, pwede kang pumunta kahit kailan mo gusto. Tsaka masyado pang maaga. Natutulog ka pa ba? Bumangon ka dali. Sabi ni Zhou Xining at kinaladkad si Jing Zi pataas, nahiga na sana, magliligawan ka rin ngayon. Biglang nagkaroon ng epiphany si Jing Zi at tinapik ang kanyang noo. Nako, pangalawa ate, muntik ko nang makalimutan kung hindi kita pinaalalahanan. Pagkasabi niyon ay mabilis siyang bumangon. Noong ibinigay ni Emperor An si Jing Zi ng Emperor's Sword noon, hiniling niya sa kanya na dalhin ang Emperor's Sword sa korte tuwing 2 araw. Pangatlong araw na pala ngayon, kaya natural na kailangan niyang pumunta sa korte. Pagkatapos magbihis, kinuha niya ang Emperor's Sword, kumain ng ilang kagat ng kanin, at pagkatapos ay lumabas kasama si Zhou Xining. Gaya ng dati, naghihintay na sa labas ng pinto ang karwahe ng Prime Minister's Mansion. Sumakay ang dalawa sa karwahe at dumiretso sa palasyo. Pagkababa ng karwahe, ang gate ng palasyo ay nasa harap mo. Mabagal ding dumating ang karwahe ni Zutong. Kinamusta siya ni Jing Zi, at sabay silang naghahanda sa pagpasok sa palasyo. Sa oras na ito, sunod-sunod na dumating ang mas maraming karwahe. Tumingin si Zutong at ngumiti, pamangkin ko, mangyaring huwag gawin ito. Sumama ka sa amin, sumama ka sa kanila. Tumango rin si Zhou Xining sa kanya at naunang umalis. Sunod-sunod na bumaba sa karwahe sina Yu Sheng at Hao Junwang. Marahil dahil nagkaroon sila ng masayang chat kay Jing Zi kahapon, lalo silang naging masigasig matapos makita si Jing Zi. Nakilala ko sina Grandmaster Hao at Duke Yu. Nakangiti silang dalawa pero may kanya-kanya silang iniisip. Ang iniisip ni Hao Junwang ay sa kalaunan ay madadala siya sa kampo ng serbisyo sibil ng hakbang-hakbang kung tutuusin, ang kanyang ugali na pumanig sa iba ay masyadong halata kahapon. Sinulyapan niya si Yu Sheng, nakaramdam ng kaunting pagmamalaki, iniisip sa sarili, sa tingin mo ba, isang magaspang na lalaki na tulad mo, ay talagang makukumbinsi mo siya. Binigyan din siya ni Yu Sheng ng matamis na ngiti. Dahil ang kabaligtaran na tao ay hindi si Bai Qingyuan, hindi siya pamuna ng sinuman, ngunit nagreklamo siya sa kanyang puso, malapit na siyang maging manugang ko, isang perpektong pamilya ng mga komander ng militar. Bakit hindi mo isantibi? Sinusubukan mo bang pagtawanan ako? Hindi alam ni Jing Zi na ang dalawa sa kanila ay gumaganap ng isang eksena ng, ngumingiti sa labas ngunit manhid sa loob, ngunit tinitigan ng may interes ang huli na karwahe sa likod niya. Dahan-daang bumaba ng sasakyan si Wu Xianyong sa tulong ng isang katulong. Naglakad pababa. Napakalubhang nasugatan si Wu Xilang. Nanatili lamang siya sa bahay ng ilang araw at pagkatapos ay sumugod sa korte. Talagang modelo siya kung paano manatili sa linya ng apoy sa kabila ng mga minor injuries. Kagalang-galang ang gayong huwaran. Sabi ni Jing Zi at inabot sa kanilang dalawa. Sinabi niya, Duke Yu, Grandmaster Hao, hindi ako sasama sa iyo sa palasyo. Pupunta ako at tutulungan si Xilang Wu. After that, pumasa siya. Lumakad ang matangkad na figure ni Jing Zi patungo kay Wu Xianyong.
Ang dalawa sa kanila ay patuloy na nag-uusap tungkol sa isang bagay. Tila natakot si Wu Xianyong sa gulo Jingzi at paulit-ulit na ikinaway ang kanyang mga kamay, ngunit kinuha ni Jingzi ang gulo at ganap na ipinakita ang kanyang estilo ng paggawa ng mabubuting bagay, anuman ang Wu Xianyong. Presidente. Si Jing ay napakagalang sa murang edad, ngunit naiintindihan niya ang kagandahang asal. Siya ay talagang karapat-dapat na papuri. Hindi nakakagulat na siya ay napakahusay sa gayong murang edad. Pagdating sa paggalang sa mga matatanda at pag-aalaga sa mga kabataan, napakagandang trabaho. Pinuri siya ni Hao Junguang saglit, ngunit tila hindi sumang-ayon si Yu Sheng dito at pinulupot ang kanyang mga labi. Kaya't sinabi niyang hindi nasisiyahan, bakit, hindi ba sumasang-ayon si Yu Guogong sa sinabi ko? Hindi ba siya nasisiyahan kay Pangulong Jing? Satisfied, bakit hindi ka nasisiyahan? I really could not be more satisfied. Ikan-away ni Yu Sheng ang kanyang kamay at mabilis na sinabi. Niloloko mo ba ako? Hindi kontento sa pagpapalam sa kanya na maging manugang ko. Ngunit ang paggalang sa matanda at pagmamahal sa mga bata. Hindi ako nangangahas na sumang-ayon kay Master Hao. Ha? Gustong magtanong ni Hao Junguang ng isa pang tanong, ngunit hindi siya pinansin ni Yu Sheng at naglakad palayo, na iwan siyang mag-isa. Nang makitang tinutulungan ni Jingzi si Wu Xianyong at mabilis na naglakad, medyo natarante siya, umiling, at naisip sa sarili na hindi tumpak ang Yu Guogong na ito sa sinabi niya, at malamang na walang kwenta ang pagsasalita niya. Tapos umalis na siya. Nang makapasok silang dalawa sa palasyo, tinulungan ni Jingzi si Wu Xianyong sa dati nilang posisyon. Sinabi niya na siya ay tinutulungan, ngunit sa katunayan siya ay kinakaladkad siya. Bitawan mo ako, mariing sabi ni Wu Xianyong. Kung hindi lang siya nag-alala tungkol sa masamang impluwensya sa labas ng tarangkahan ng palasyo, isusumpa niya ng buong puso, kilala ba kita? Sinong nagsabing hawakan mo ako? Nako, Mr. Wu, huwag kang magalang, at huwag kang mahiya. Kung tutusin, lahat tayo ay mga opisyal sa iisang korte, kaya't dapat tayong magtulungan at magmalasakit sa isa't isa. Ang pagtulong sa iyo sa paglalakad ay walang halaga. Tingnan mo, hindi ka marunong maging magalang, tiyak na iniisip mo na hindi ako sapat, pagkatapos ay pumunta tayo ng mas mabilis. Gustong sampiin ni Wu Xianyong. Sino ang magalang sa iyo, sino ang nahihiya? Ayoko lang na tulungan mo ako. Fu, nasaan ang iyong tulong? Halatang sinasaktan mo ako. Hindi mo ba nakikita kung gaano kasakit ang nararamdaman ko? Tiniis mo ang sakit na lumapit sa korte, ngunit hinihila mo pa rin ako, natatakot ka bang mamatay ako ng dahan-dahan? Habang iniisip ito ni Wu Xianyong, lalo siyang nagagalit, at gusto niyang alisin ang kanyang katawan mula sa mga kamay ni Jingzi, ngunit hindi gumaling ang kanyang mga sugat, at bata pa si Jingzi at malakas, kaya sinubukan niya ng ilang beses ngunit nabigo. Huminga ng malalim, sinabi niya, okay, salamat sa iyo, nagpapasalamat ako sa iyong punong tanggapan, tama. Sa wakas ay, maging magalang, si Wu Xianyong, at pagkatapos ay nagsabi, okay, tapos na akong maging magalang sa iyo, bitawan mo ang aking punong tanggapan, tama ba? Sa hindi inaasahang pagkakataon, ikan-away ni Jingzi ang kanyang kamay at tumawa, dahil si Mr. Wu ay napakagalang sa akin, kung hindi ako tumulong sa iba hanggang sa wakas, hindi ba't ang magalang na mga salita ni Mr. Wu ay tatama sa mukha ko? Sabi niya. Matapos tapusin ang pangungusap na ito, hinawakan ni Jingzi ang braso ni Wu Xianyong at hinigpitan ito para gumaan ang pakiramdam. Tiningnan niya ang bilang ng mga karwahe na paparating sa court sa likod niya at sinabing, magsisimula na ang morning court. Kung gaano kabagal ang paglalakad ni Wu Xilang, teka. Tiyak na mahuhuli ang pagpupulong, at tiyak na sisisihin siya ng kanyang kamahalan. Ngunit huwag kang matakot, Mr. Wu, nandyan pa rin ako. Pagkatapos sabihin iyon, mas itinulak ni Jingzi ang kanyang mga kamay at naglakad ng mas mabilis, kinaladkad si Wu Xianyong at sumigaw ng, ouch! Mga itlog ko. Kabanata 344 ang halimaw na ito, ikatlong update. Si Wu Xianyong ay talagang mayroong isang bagay sa kanyang puso na hindi niya sinabi. Takot ako sa'yo. Ngunit bago pa siya makapagsalita, pilit siyang kinaladkad ni Jingzi papasok sa palasyo at sa labas ng palasyo ng Jinluan. Naramdaman ni Wu Xianyong na tila bumukas muli ang sugat na medyo naghilom ngayon. Siya. Hindi napigil ang magdalamhati sa kanyang puso, anong kasamaan ang ginawa upang ikaw ay magdusa ng labis na hindi nararapat na sakit. Lalong naging masama ang tingin niya kay Jingzi. Nakangiting lumingon si Jingzi, hoy, ganito ba ang tingin ni Wu Xilang sa mga taong tumutulong sa iyo? Mag-ingat ka habang kinakaladkad kita hanggang sa Jinluan Palace. Sa sandaling ito, mayroon pa ring mahabang hagdanan patungo sa Jinluan Palace. Isinasaalang-alang na ang kasalukuyang kondisyon ng crutch ni Wu Xianyong ay medyo mahirap para sa kanya. Kailangan niyang umakyat ng dahan-dahan at hakbang-hakbang. Kung talagang kaladkarin siya ni Jingzi, malamang na magdadala ng panibagong alon ng walang awa na suntok ang kanyang mga bola. Kaya natatakot siya sa oras na iyon. Maglakas loob ka. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung maglakas loob kang saktan muli ako. Matagal na natigilan si Wu Xianyong, hindi maalala kung ano ang sasabihin para matakot si Jingzi, at biglang nalungkot. Damn it, anong kasalanan?
Ngayon walang sinuman mula sa pamilyang Wu ang pumupunta sa korte, at wala silang alam tungkol sa mga pangunahing kaganapan na nangyari sa korte. Kaya naman nagpumilit si Wu Xianyong na pumunta sa korte na may mga pinsala. Ngunit paano niya inaasahan na magiging napakalupit ni Jing Zi? Nagmura siya sa kanyang isipan, iniisip na kung alam niya ito, mas mabuting humiga sa bahay ng ilang araw pa. Hindi bababa sa ang pinsala ay halos mabawi, at maaari siyang bumalik muli. President Jing, pumunta ka sa pamilya naming Wu noong nakaraang araw. Nalaman ko na ang sinabi mo at nagawa ko na. Hindi ba medyo hindi makatwira na tretuhin mo ako ng ganito ngayon? Imposibleng gumawa ng aksyon. Pinili ni Wu Xianyong ang maging makatwiran. Ginawa mo ba? Ginawa mo akong malungkot. Ngumisi si Jing Zi, napaka-prosper ng apo mo sa opisina ng pahayagan namin. Sadya niyang hinaharang ang ilang tao sa akin araw-araw para pahirapan ang trabaho ko. Siya ba? Natatakot ka ba na hindi ka magagalit? Kung ganoon, mabubusog kita at magagalit sa iyo ng sobra. Wu. Tanong ni Xianyong na walang pakialam sa sakit sa kanyang pandiya. Ano ang pinagsasabi mo? Malinaw na sinabihan si Wu Pin na huwag nang pumuntang muli sa opisina ng pahayagan. Sinusubukan mo bang gumanti sa akin? Haha. Ngumisi si Jing Zi, bakit nasa labas pa rin siya ng opisina ng pahayagan? Hindi ka ba tapat? Ministro Wu. Nawala nang masabi si Wu Xianyong. Pagkatapos pag-isipang mabuti, baka hindi na talaga siya pakinggan ni Wu Pin at lumabas na muli sa opisina ng pahayagan. Pero ang hindi niya maintindihan, ano ang pakinabang ng pagpunta doon? Ayon sa ugali ni Jing Zi, pwede ba siyang pakawalan? Posible kayang may pagkamasochistic tendencies ang apo niya. Hindi alam ni Jing Zi kung ano ang iniisip ni Wu Xianyong at malamig siyang sinulyapan, hindi na kailangan pang magdahilan ni Wu Xilang. Apo mo si Wu Pin. Hindi ako naniniwalang maglalakas loob siyang suwayan ka. Dahil gusto mong matulog Cho Chao, iyon lang ang kailangan mo. Dumating talaga sa korte si Xilang Wu. Ay, Wu. Mas mabuti ang injury ni Xilang. Oo, kahanga-hanga. Hoy, nandito si President Jing kasama si Wu Xilang. Habang nag-uusap silang dalawa sa paanan ng hagdan, ang mga opisyal na nagsidatingan ay magkakasunod na kumusta sa kanila, at nawala ng galit si Wu Xianyong. Kaya inilihim niya ang tungkol sa kanyang mga pinsala. Nang magtanong ang iba, ngumiti lang siya at hindi umimik. Ang pinsala ni Wu Xilang. Mahirap bang umakyat sa hakbang na ito? Ang hakbang na ito ay hindi mababa at mahirap lakarin. Oo, bakit hindi tayong lahat na tumulong kay Wu Xilang na bumangon? Maaari ang mga ministro sa nakaraang dinastiya ay hindi lahat ay nasa mababang posisyon. Hindi man nila nakita ang nangyari sa hunting ground, siguradong narinig na nila ito. Kaya naman, alam kung saan nasugatan si Wu Xianyong, lahat sila ay nag-aalala sa sandaling ito. Naantig din si Wu Xianyong, ngunit bago pa man siya makapagsalita, malungkot na sinabi ni Jing Zi, mga Panginoon ko, bakit minamaliit ninyo si Wu Xilang? Itinuturing pa bang masakit kay Wu Xilang ang ganoong kaunting pinsala? Pumunta ako sa bahay ni Wu para sa isang panayam noong nakaraang araw. Malayang nakakagalaw si Wu Xilang sa sarili niyang bakuran. Kung sasabihin mo ito, pupunta ka ba sa harapan ni Wu Xilang? Huwag, huwag, huwag. Narinig ng mga ministrong iyon. Paulit-ulit na winuwagayway ang kanyang mga kamay, na parabang takot na takot siya sa dyaryo. President Jing, kung nagmamalasakit tayo, magdudulot tayo ng kaguluhan. Oo, napakatapang ni Minister Wu, hindi kami tutulong. Oo, fair na. Pagkatapos ng pagsasalita, ang mga ministrong ito ay mabilis na umakyat sa hagdan at tumakas. Sa pagtingin sa kanilang likuran, labis na nasisiyahan si Jing Zi. Pagkatapos ay lumakad siya, iniwan si Wu Xianyong na nakatayong mag-isa sa hagdan sa labas ng Jinluan Hall na tulala. Ang halimaw na ito. Sinaway niya si Wu Pin. Ang bastos na ito. Tumangala siya sa mahahabang hakbang at naisip na hindi lang siya tinulungan ni Jing Zi na umakyat, kundi pinaalis niya talaga ang lahat ng taong makakatulong sa kanya. Hindi lang siya tao. Nakaramdam siya ng lungkot at galit, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umakyat ng hakbang-hakbang. Sa bawat oras na gumagalaw siya, ang sakit sa kanyang pandiya ay kumakalat sa kanyang katawan na parang nakakadurog na sakit, na ginagawa siyang miserable. Jing. Pumasok si Zi sa Jinluan Hall at binati ang bumati sa kanya. Sagana sila. Nandito si President Jing. Mukhang mabait si President Jing. Ang makita ko si President Jing ay nagpapaalala sa akin noong bata pa ako. Noong bata pa ako rin. Tumahimik ka, ikaw noong bata pa siya, hindi siya kasing ganda ni Jing Shi, kaya bakit ka nagbubuntong hininga? Magiliw na binati ni Jing Zi ang lahat. Dahil huli na siyang pumasok sa palasyo, may nagtanong na nagtataka, punong Ministro Zhu at Zhou Shi. Ang tagal na ng lahat mula nang pumasok ang lahat, ngunit bakit nahuhuli si Pangulong Jing? Dahil ba sa sinasadya niyang dumating ang huli para maiwasan ang paghihinala? Haha. Pagkasabi nito ay nagtawanan ang lahat. Ilang beses ding tumawa si Jing Zi at sinabing upang maiwasan ang paghihinala. Hindi na kailangan. Sa hinaharap, plano kong kapanayaman ang lahat ng mga nasa hustong gulang ng isa-isa at ipalabas silang lahat sa aking pahayagan.
Kung gusto kong maiwasan ang paghihinala, hindi ba't nangangahulugan ito na hindi na ako makakaharap sa hukuman na ito? Katatapos lang magsalita ni Jingzi, at lahat ay nasa sabik. Masyado silang nahihiya na banggitin ito, kaya nagkusa si Jingzi na interviewin sila, na nagbigay sa kanya ng mas magandang impresyon kay Jingzi. Sa oras na ito, dumating din si Hao Junwang. Kayo, masyado ninyong minamaliit si President Jing. Ang dahilan kung bakit nahuli si President Jing dito ay dahil may nagawa si President Jing. Gumagawa ng mabubuting bagay. Lahat ay tumingin kay Jingzi nang may pagtataka, iniisip na gustong malaman. Bahagyang tumanggaw si Jingzi at sinabing may seryosong mukha, "Hoy, maliit na bagay lang, konting effort, konting effort." Nahihiya talaga akong sabihin sa'yo, parang nanghihingi ako ng credit. Kailan? Nakita ito ng lahat, lalo silang humanga. Si Pangulong Jing ay matuwid at gumagawa siya ng mabubuting gawa nang hindi nag-iiwan ng anumang pangalan. Siya ay isang modelo para sa ating henerasyon. Oo, oo. Sa isang iglap, nagsimula ang pambabala. Kabanata 345 Si Pangulong Jing ay isang mabuting tao, ika-4 na update. Kapag medyo bumagal ang pambabala, wala nang balak magtanong pa ang lahat. Medyo nabalisa si Jingzi, nagiging magalang lang ako, bakit hindi ka nagtatanong? Dahil hindi ka nagtatanong, ako na mismo ang magsasabi sa'yo. Kaya't siya ay tumawa at muling nagsalita, gayunpaman, kung isa sa alang-alang na ang lahat ng mga matatanda ay masyadong mausisa, kung hindi ko ito sasabihin, maaari kang magkaroon ng random na pag-iisip pagkatapos kong bumalik, kaya upang mapangalagaan ang lahat ng mga matatanda, maaari ko ring sabihin ito. Natahimik ang lahat ng mga ministro. Nakatayo sa labas ng karamihan, may ilang medyo kalmadong tao. Bilang karagdagan sa Crown Prince at Prince Siang, ang Grand Tutor na si Bai Qingyuan ay binibilang bilang isa, at ang tagapagtanggol ng bansa na si Yu Sheng ay binibilang din bilang isa. Ang balat ng lalaking ito ay kasing kapal ng pader ng lungsod. Isang kahihiyan sa ating henerasyon na ang gayong tao ay maaaring maging opisyal. Dumura si Bai Qingyuan at sinabing nang aalipusta. Si Yu Sheng, na nasa tabi niya, ay narinig siya, sa mga tuntunin ng makapal na balat, mas makapal ka. Mas maganda pa yan. Kung hindi ka marunong magsalita, mangyaring huwag basta-basta gumamit ng mga idioma, dadagdagan lang ito ng biro. Sabi ni Bai Qingyuan na may paghamak. Naku, may kakayahan ka, pero naglalakas loob ka lang magsalita ng masama tungkol sa mga taong nasa likod nila. Anong klaseng lalaki ka sa tingin mo? Ha, kalimutan mo na, hindi ka naman. Masyado nang malayo ang mararating mo. So ano? May kakayahan kang puntahan si Jing sa harapan ko. Gusto mong magsalita ng masama tungkol sa kanya sa harap ng presidente. Gusto ko talagang marinig kung paano kanya pinapagalitan, para maturuan mo ako ng leksyon. Dalawang matanda, pakiusap. Huminto. Nagtatalo. Pagdating nila ay hindi na nag-uusap ang dalawa pero nag-snort pa rin sila sa isa't isa at napalingon sa gilid. Sa oras na ito, si Jingzi ay nagsasalita ng may kagalakan. Sa totoo lang, wala akong nagawang mabuti. Nakita ko lang si Wu Shilang sa tarangkahan ng palasyo. Alam nyo na, ilang araw nang patay si Wu Shilang. Napakalubha ng sugat. Masakit man isipin, lalo na't sinabi niyang kukunin niya iyon ng personal. Matapos marinig ito, hinigpitan ng mga ministro ang kanilang mga pandiya at nag-isip ng malalim. Lalong hinahangaan ko ang tiyaga ni Wu Shilang at nakaramdam ako ng kaunting simpatiya sa kanya, kaya mabilis akong humakbang at tinulungan siya. Tama si President Jing. Nakita ko lang si President Jing na tinutulungan si Wu Shilang sa labas ng Jinluan Palace. Oo. Tumingin si Jingzi sa taong nagsalita lamang ng may kasiyahan at tumanggaw sa kanya, sa pag-aakalang i-interviewin ka muna niya sa susunod. Tila naintindihan ng lalaki ang kahulugan ng mga mata ni Jingzi at ibinuka ang kanyang bibig sa tuwa. Ang iba ay sobrang inggit. Nagpatuloy si Jingzi, ngunit si Mr. Wu ay isang malakas na tao. Gusto kong patuloy na tulungan siyang umakyat sa hagdanan, ngunit matigas niya akong itinulak palayo, sinabing tinulungan ko siyang maglakad ng napakabagal. Siya ay ganoong tao. Kahit anong gawin mo, gusto mong gawin ito ng mabilis, kaya kailangan mong mag-isa. Bueno, narinig ko rin ito. Si Minister Wu ay isang matigas na tao, kahit na ang kanyang dugo ay nawala, siya ay napakatigas pa rin. Tumanggaw si Jingzi na may kasiyahan. Pero hindi pa nakakapasok si Minister Wu sa palasyo, ibig sabihin, kahit malakas siya, hindi na siya malakas sa baba. Hindi siya makalakad ng mabilis kahit gaano pa siya kahirap maglakad. Parang kapag nakakalakad na siya, kailangan ko siyang tulungan ng personal. Maglakad ka na lang ng mabilis. Well, wow, mabuting tao si President Jing. Si Wu Xianyong, na halos himatayan sa sakit pagkatapos ng maraming pagsisikap, ay halos magalit nang marinig niya ang papuri ni Jingzi para sa kanya. Namatay siya sa lugar. Lalo na nang marinig niya ang mga salitang, kailangan kong tulungan siya ng personal, agad siyang sumigaw, hindi. Sinabi ni Jingzi sa lahat, tingnan mo, matigas pa rin ang ulo ni Wu Shilang. Kung tatanggihan ako ni Wu Shilang mamaya, dapat gawin ito ng lahat para sa akin. Ibabalik ko siya. President Jing, huwag mag-alala, ibabalik ko siya mamaya. At ako.
Nang makita ang lahat na masigasig na nagsa-sign up, hindi nakalimutan ni Jingzi na magdagdag. Isang pangungusap, mahilig magpabilis si Shilang Wu. Kapag inaalalayan mo siya, hindi ka dapat maglakad ng mabagal. Natatakot siyang mapagod ka, kaya sinasadya niyang sabihin na masakit at hilingin sa iyo na maglakad ng mas mabagal. Hindi ka makapaniwala. President Jing, huwag kang mag-alala. Huwag kang magdahan-dahan kahit mamatay ka. Lahat ay pumalakpak sa kanilang mga dibdib. Nang makita ang sigasig ng mga ministro sa korte, hindi maipaliwanag na gumaan ang pakiramdam ni Jingzi. Gaano kaya kaganda ang mundong ito kung may mabubuting tao sa lahat ng dako? Si Wu Xianyong ang huling pumasok, at lumabas din si Sui Shouyuan sa oras na ito. Nang makita si Jingzi na nagsasaya sa kanyang sarili kasama ng isang grupo ng mga ministro, nagkukwentuhan at nagtatawanan ng masaya, napuno siya ng damdamin. Naaalala ko pa noong unang beses ko siyang nakilala, ito ay sa karwahe ni Prinsesa Mo Chen. Sinong mag-aakala na ilang araw na lang, magiging opisyal na sila sa iisang korte? Sa korte, maliban kay Bai Qingyuan, ang ibang mga ministro ay tila may espesyal na paggalang kay Jingzi. Alam na ni Sui Shouyuan ang dahilan pagkatapos lang mag-isip tungkol dito, at iniisip pa rin niya ito. Maaari rin niyang hayaan siyang gumawa ng isang espesyal na panayam para sa kanya balang araw. Well, ang pagbabantay sa general ay napakahirap din. Kailan? Lahat ay nagtipon, si Sui Shouyuan ay tumawag at si Emperor An ay dumating sa ilang sandali. Mukhang dahil sa presensya ni Jingzi, kakaunti ang mga admonisher sa court, kaya hindi rin nagtagal. Nang matapos ang negosyo, nagsimulang magtanong si Emperor An kay Jingzi. President Jing, kumusta ang progreso ng pahayagan? Lahat ay normal. Nais ni Andy na marinig ng detalyado kung ano ang ginawa niya sa nakalipas na 2 araw, ngunit sinabi niyang, normal ang lahat, para pigilan siya. Normal ba lahat ng section? Normal. Mamamatay ka ba kung magsasabi ka pa ng ilang salita? Ngayon ay si Jingzi naman ang ma-depress. Muntik nang mamatay si Bai Qingyuan matapos ang daming sinabi sa korte. Sinabi niya na siya ay nagsasalita ng masyadong maraming, ngunit ngayon siya ay nagsasalita ng mas kaunti, at nauwi sa pakikipag-usap tungkol sa kanya muli. Hoy, ang hirap. Kaya seryoso niyang sinabi, kamahalan, pagkatapos ng 2 araw ng pagsusumikap, ang opisina ng pahayagan ay puspusan na. Ang bawat departamento ay may malinaw na dibisyon ng paggawa at isang malinaw na kaayusan. Matapos marinig ni Jingzi na natapos ang pakikipag-usap tungkol sa mga ministro, at ang sistema ng pag-ikot na itinatag niya sa opisina ng pahayagan, pumalakpak si Andihi at sinabing, oo, mapapabuti mo ng gusto ang kanilang sigla. Upang maging isang ministro, gagawin ng lahat ang kanilang makakaya at kasabay nito ay mapabuti ang kahusayan sa trabaho. Sa tingin ko ang ministrong ito ay maaaring magpatuloy sa tungkulin. Umiling si Jingzi, nag-iisip, hindi ba ito ang pagtrato sa iba na parang mga unggoy? Kamahalan, nakipagkasundo na ako sa kanila. Matapos makumplito ang lahat ng pag-ikot, ang may pinakamahusay na tugon ay pipiliin bilang ministro. Kung hindi mo tutuperin ang iyong salita, hindi sila makikinig sa anumang sasabihin mo sa hinaharap. Okay, halika. Saglit na natigilan si Emperor An, ang opisina ng pahayagan ay nasa iyong kontrol, nagmumungkahi lang ako, maaari mo itong pakinggan o hindi, gamitin mo lamang ito bilang isang sanggunian. Sa lalong madaling panahon. Ang mga salitang ito ay lumabas, ang mga ministro ay natahimik sandali, at pagkatapos ay tumingin kay Jingzi. Lalong humahanga ang kanyang mga mata. Kakaiba sa kasaysayan ng Angguo ang magkaroon ng napakalaking antas ng kalayaan sa kanyang mga kakayahan. Nagkatinginan sina Sumoyan at Hao Junguang na may mapang asar ng ngiti. Kahapon, orihinal nilang naisip na makialam ng kaunti sa mga gawain ng pahayagan, ngunit kalaunan ay tinanggihan sila ni Jingzi, at medyo hindi sila komportable. Ngayong nakita niyang hindi man lang pinapansin ni Jingzi ang mungkahi ni Emperor An, gumaan ang pakiramdam niya. Spoiler para sa Kabanata 346, ang ikalimang mas agresibong pinuno ng Rojamo ay idadagdag 5/10. Huwag na muna natin itong banggitin sa ngayon. Nakikita kong confident ka. Naisip mo na ba ang nilalaman ng 5 seksyon? Nang makitang tumanggaw si Jingzi, nagpatuloy si Andy nagtanong siya, ngayong naisip ko na, bakit hindi sabihin sa lahat ang tungkol dito? Gayunpaman, umiling si Jingzi sa pagkakataong ito. Matapos tanggihan ng 2 beses na sunod-sunod, sumimangot si Emperor An at pinandilatan si Jingzi, ayaw ko bang mawalan ng mukha? 2 beses tumawa si Jingzi, ngunit hindi siya masyadong natakot, kamahalan, hindi ko masisira ang kwento. Spoiler! Hindi lang si Emperor An ang nag-usisa, ngunit hindi rin ito narinig ng ibang mga ministro. Lahat sila ay tumingin kay Jingzi nang may pag-asa, na parabang nag-aalala siya tungkol dito. Palagi kang makakarinig ng maraming bagong termino at kakaibang bagay sa iyong bibig. Mga spoiler, halimbawa, sinabi ko ng maaga sa lahat ang mga nilalaman ng pahayagan. Kapag lumabas ang pahayagan, mawawala ba ang pakiramdam ng pag-asa ng lahat? Sa katunayan, hindi ito ang pinakamahalagang bagay. Kung tutusin, napakaraming tao sa korte. Natatakot ako na malaman ito ng lahat ng tao sa Jingzhou. Sino ang magbabasa ng aking pahayagan kung ito ay naiprint?
Ngunit nakangiting iminungkahi ni Yu Sheng, tama si Pangulong Jing, ngunit sabihin mo lang sa amin. Walang problema, napakahigpit namin sa aming mga bibig, paano namin ito masasabi ng basta-basta? Sumulyap si Jing Zi sa kanya at naisip, hindi ako takot sa ibang tao, takot lang ako sa madaldal mong bibig. Kaya umiling ako. Natatakot si President Jing na masira ng sobra, kaya okay lang na pag-usapan muna ang military section. Hindi na kailangang pag-usapan ang iba. Si Yu Guogong ay mali. Kung gusto mong pag-usapan ito ng maaga, dapat mo ring pag-usapan ang tungkol sa seksyong pampanitikan. Sinabi ni Hao Junguang na huwag magpatalo. Dalawang may sapat na gulang, itigil na natin ang pagtatalo. Sa literatura man o seksyon ng militar, hindi nito masisiyahan ang lahat. Bakit hindi pag-usapan ang neutral na entertainment section o isang life section? Sa husay at kaalaman ni President Jing, ito ay magiging lubhang kawili-wili. Oo, magandang ideya iyon. Sumang-ayon ang lahat. Si Jing Zi lang ang pumulupot sa kanyang mga labi sa tabi niya, sa tingin mo ba wala ako? Hindi, kahit sabihin mo sa isang tao lang, malalaman ito ng buong Jingzhou sa loob ng ilang araw. Paano ito magiging posible, Presidente Jing? Napakahigpit namin sa aming mga bibig. Kinumpirma ng mga ministro. Haha, grabe kayong lahat sa bibig nyo. Sa isang tao lang ang pinakamaraming sasabihin mo at sasabihin mo rin, sinabi ko lang sa iyo, pero huwag mong sabihin sa pangalawang tao, di ba? Nagkatinginan ng mga ministro, ilang sorry, I wonder how you know me so well. Kaya, lahat ay nagsasabi lamang sa isang tao, at ang taong iyon ay nagsasabi sa isa pang tao, at iba pa, at hindi magtatagal bago ito malalaman ng lahat sa lungsod. Maaari bang mailimbag ang aking pahayagan? Hindi ito ang katapusan. Ano ang nakakatakot? Ang pinaka-nakakatakot na bagay ay ang pagkalat ng mga tsismis, tulad ng bigyan kita ng isang halimbawa. Habang sinasabi niya iyon, tumingin si Jing Zi kay Bai Qingyuan. Nang marinig niya ang magbigay ng halimbawa, kinabahan si Bai Qingyuan. Gaya ng inaasahan, tumingin talaga si Jing Zi sa kanya. Sinusuportahan ko ang iyong ina. Halimbawa lang yan. Nagpabakuna si Jing Zi ng maaga, at pagkatapos ay nagsabi, ito ang usapin ni Lao Bai at Lao Wang na napag-usapan ko noong nakaraan. Nagtawanan ang lahat at nakinig dito, ngunit kung ito ay kumalat, ito ay talagang mangyayari sa huli. Maaaring ito ay kay Mr. Bai. Huwag mo akong banggitin. Sigaw ni Bai Qingyuan na nakaumbok ang kanyang mga ugat. Teifu Bai, huwag kang masyadong excited. At saka, ang halimbawa ko ay may basehan, dahil narinig ko talaga ang mga katulad na chismis tungkol sa Teifu Bai sa kalye. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, malamang na may naglagay sa taong nasa korte noong nakaraang araw ng kumalat ang balita, kumalat ang chismis, at kumalat ang chismis. Si Jing Zi ay mukhang seryoso, na naging dahilan upang hindi makatanggi si Bai Qingyuan, at sa parehong oras ay medyo natakot siya, syempre. Totoo, ano ang ginagawa mo para magsinungaling kay Master Bai? Sabi ni Jing Zi, ibinuka ang kanyang mga kamay. Sa oras na ito, ang mukha ni Bai Qingyuan ay naging ganap na madilim. May putik sa aking pandiya. Sa pag-aakalang nasa harap niya mismo ang salarin, kumunot ang noo ni Bai Qingyuan at nagreklamo kay Emperor An, kamahalan, hindi mo ba hahayaan na palaging gamitin niya ang ministro bilang halimbawa? Kung magpapatuloy ito, ang reputasyon ng ministro ay masisira niya. Nag-isip sandali si Emperor An. At saka tumanggo. President Jing, huwag mo nang gamitin ang Teifu Bai bilang halimbawa. Subukan mo man lang ang iba. Well, Your Majesty is very critical. Bakit hindi mo gamitin si Duke Yu bilang halimbawa? Naghiyawan ang lahat. Makinig, kung nasasabik ka, aayusin ito ni Jing Zi para sa Duke ng Guo. Baka mapag-alitan siya. Halimbawa, sinabi ko na noong bata pa si Yu Guogong, siya ay matapang at maparaan sa larangan ng digmaan. Sa pamumuno niya sa hukbo, kaya niyang talunin ang libu-libong tropa. Kung ito ay ikalat ng hindi totoo, natatakot ako na ito ay humantong na si Yu Guogong ay pumatay ng isang tao sa larangan ng digmaan ng mag-isa. Masyadong hindi mapagkakatiwalaan upang talunin ang libu-libong tropa. Matapos marinig ang halimbawang ito, gustong umiyak ni Bai Qingyuan. I checked the look and it was really someone who was targeted me intentionally. Ngunit si Yu Sheng ay masayahin, ito ay isang mabuting manugang. Kung bakit biglang inatake ni Jing Zi si Bai Qingyuan, alam ni Yu Sheng ito, dahil tahimik lang niyang sinabi kay Jing Zi ang tungkol sa masasamang salita ni Bai Qingyuan tungkol sa kanya, kung hindi, paano niya ito hahabulin sa sandaling pumunta siya sa korte? Korte. Pero habang tinitingnan ko ang karakter na ito, mas gusto ko ito. Matapos makinig sa kanilang pagbibiro saglit, si Emperor An ay nasa mabuting kalagayan. Nang makitang ayaw magpaliwanag ni Jing Zi, handa siyang umatras at kausapin si Jing Zi ng mag-isa. Kaya't ngumiti siya at sinabi, mukhang pinaplano ni Pangulong Jing na subukan ito at bigyan ng sorpresa ang lahat, di ba? Bago tumanggaw si Jing Zi, malamig na sumangot si Bai Qingyuan, natatakot ako na hindi ito isang sorpresa, ngunit isang pagkabigla. Oh, siya! Orihinal na gustong magsabi ng ilang salita at mabilis na umatras, ngunit hindi niya inaasahan na si Bai Qingyuan, na kanina pa napag-alitan, ay may lakas pa ring kutsain.
Sumimangot si Emperor An at nagtanong, bakit nasabi ito ni Bai Teifu? Sabihin mo sa akin. Tumayo si Bai Qingyuan, itinaas ang kanyang mga kamay kay Emperor An at sinabing, kamahalan, pinag-isipan ko itong mabuti nang bumalik ako, at pakiramdam ko ay mukhang simple ang pahayagang ito, ngunit kung magagawa ito ng maayos, magkakaroon ito ng malaking epekto. Walang sinabi si Emperor An, iniisip, sa iyong mga salita. Pero kung gusto mong tumutol ngayon, huli na. Kaya pakiramdam ko ay hindi dapat ihalo ni Pangulong Jing ang iba pang mga bagay sa isang pahayagan na may napakalaking impluensya. Napangisi si Jing Zi matapos itong marinig. Ngunit nagtanong si Emperor An, ano naman? Halimbawa, pera, kapangyarihan. Oh, Mr. Bai, pakisabi sa akin ng detalyado. Mukhang interesado si Emperor An. Naka-half setting at half rising na siya nang marinig niya ang sinabi niya. Umupo ulit. Nararamdaman ko na ang orihinal na intensyon ni Pangulong Jing sa pagpapatakbo ng pahayagang ito ay mabuti. Ang bawat seksyon ay magpapakita ng kakaiba sa lahat, at ang bawat seksyon ay dapat na patas at makatarungan. Pagkatapos sabihin ito, ang mga mata ni Bai Qingyuan na sina Jing Zi at Yu Sheng ay tila nagtatagal, at mahigpit na sinabi, kung nagsasagawa ka ng paboritismo, sadyang kumita ng pabor sa ilang tao para sa kanilang pera o karapatan, at sumulat na lamang ng mga bagay sa pahayagan anuman ang katotohanan, ito ay mali. Kasuklam-suklam. Kabanata 347 Ingatan mo ang iyong sarili, unang update. Sa itaas ng court, maririnig mo ang patak ng karayom. Ang mga salita ni Bai Qingyuan ay tila may ibig sabihin, o marahil ay binuhusan niya ng malamig na tubig ang mga ulo ng mga ministro. Ang ministro na ngayon ay masayang nag-iisip tungkol sa paghiling kay Jing Zi na magsagawa ng eksklusibong panayam at gumawa ng ilang publisidad ay medyo natakot na ngayon. Ngumisi si Jing Zi at sinabing, kung titingnan ang sinabi ni Teifu Bai ng may katiyakan, mukhang wala siyang pinupuntirya. Siguradong may nakuha siyang ebidensya, tama. Sa harap ng kanyang kamahalan at sa inyong lahat, masasabi lang ito ni Teifu Bai. Bai Qingyuan may mahinang ekspresyon sa kanyang mukha, ang orihinal na intensyon ni President Jing sa pagtatatag ng pahayagan ay mabuti, at sa totoo lang ay lubos akong umaasa tungkol dito. Ngunit pagkatapos ng lahat, ikaw ay napakabata pa, at ikaw ay natukso ng mundo sa labas at nakagawa ng ilang bagay na hindi mo dapat ginawa. Naiintindihan ko iyon. Kung ano ito, natural na alam mo ito sa iyong puso. Putulin lang ang relasyon sa ilang partikular na tao sa lalong madaling panahon at alamin kung paano gawin ang mga bagay ng patas. Dahil first time mo ito at first offense mo, hindi ko na ay detalye. Sabi ni Bai Qingyuan. Bahagya siyang tumango at sinulyapan si Jing Zi, na parang sinasabi, binata, ingatan mo ang iyong sarili. Ayaw ni Jing Zi sa oras na iyon. Bakit mo itinulak ang mangkok sa ibabaw ng aking ulo, at pagkatapos ay sinabi mo sa akin na huwag nang magtanong pa? Paano maaaring umiral ang gayong magandang bagay? Huwag. Teifu Bai, mas mabuting sabihin mo sa akin. Kung hindi mo sasabihin sa akin, hindi ko talaga alam. Pagbalik ko, iisipin kung sinasadya ako ni Teifu Bai. Kung hindi ko siya mapoprotektahan, buburahin ko ang lahat ng naunang halimbawa ng Old Bai at Old Wang. Nakasulat sa live section. Pinaikit ni Jing Zi ang kanyang mga mata at ngumiti ng masama. Bahagyang nagalit si Bai Qingyuan, iniisip ang binata na iyon, hindi mo alam kung paano mabuhay o mamatay, kaya bakit hindi mo ako sisihin sa hindi pagpapakita ng awa sa iyo? Kahapon, narinig kong may nagsabi na si Pangulong Jing ay inimbitahan pabalik ng ilang tao at nanatili doon ng kalahating araw, at wala silang ibang pinag-uusapan kundi ang unang isyu ng pahayagan, na may kinalaman sa mga transaksyon ng kapangyarihan at kayamanan. Haha, nagtataka lang ako, ano ba ang dapat isulat sa bawat isyu ng dyaryo, paano ito isusulat, at kanino dapat isulat? Si Pangulong Jing ay hindi sumusulat batay sa mga katotohanan, ngunit batay sa mga kagustuhan ng ilang mga tao at ang mga benepisyo kay Pangulong Jing. Nagsimulang umatake si Bai Qingyuan ng may katwiran at autoridad, na parang gusto niyang ibagsak si Jing Zi sa lupa sa simula pa lang. Pero halatang mali ang kalaban niya. Si Jing Zi ay hindi natakot, dahil sinabi ito ni Teifu Bai, kapag nagbukas ka ng opisina ng pahayagan at sumulat ng pahayagan, dapat kang sumunod sa katotohanan, tama ba? Natural lang iyon. Ngunit kung ang ibang tao ay tulad ng Teifu Bai, gagawin nila kung hindi ka naniniwala sa akin, kung gayon kahit na ang isinulat ko ay katotohanan, lahat ay ituturing na hindi totoo. Ano ang magagawa ko? Haha. Ngumisi si Bai Qingyuan, kung gayon, kailangan ni Pangulong Jing na panatilihin ang kanyang integridad at hindi kasabwat ang ilang tao. Teacher Bai, mangyaring sabihin sa akin. Ibig sabihin, ang opisina ng pahayagan ay nasa ilalim ng direktang jurisdiction ng iyong kamahalan. Ngunit maaari bang maging napakabata ni Pangulong Jing at maghanap ng katotohanan mula sa mga katotohanan sa bawat oras? Sa tingin ko ay hindi, kaya dapat kamahalan. Hilingin kay Pangulong Jing na lumagda sa isang garantiya na ang mga bagay na nakasulat sa pahayagan ay totoo. Kung mapatunayang hindi totoo si Pangulong Jing, handa siyang parusahan. Kung maglalakas loob si Pangulong Jing na pumirma, kung ano man ang nakasulat sa pahayagan, ligtas ang lahat. Gusto ko rin maniwala. Si Jing Zi ay orihinal na nagalit nang tanungin siya ni Bai Qingyuan.
Pero pagkatapos kong marinig ang sinabi niya, parang nagkaroon ako ng enlightenment. Oy, ano ang ginagawa mo kay Xu Jinping? Napakaganda ng mungkahi ni Bai Qingyuan. Kaagad siyang nagpetisyon kay Emperor An at sinabing, kamahalan, ang sinabi ni Teifu Bai ay ganap na totoo. Bagamat naglilingkod ako sa iyong kamahalan at hindi ako nangangahas na gumawa ng pandaraya, palagi akong magiging insecure. Ang ilang mga tao na walang kakayahan at walang ginagawa kundi humanap ng mali sa iba ay magiging kainahinala. Kaya't nakikiusap ako sa iyong kamahalan na hilingin sa akin na pirmahan ang gayong garantiya. Bai Qingyuan, bakit sa tingin mo ikaw ang tinutukoy ko? Sumulyap si Emperor An kay Jingzi, at orihinal na may gustong sabihin, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya siyang kalimutan ito at tumango, dahil pareho ang sinabi ni Teifu Bai at President Jing Halika, mangyaring sumulat at tinta. Pagkaraan ng ilang sandali, isinulat ang liham ng garantiya. Kakapirma lang. Sa oras na ito, itinaas ni Jingzi ang kanyang ulo, tumingin kay Bai Qingyuan, at naghanda sa pag-atake. Mr. Bai, nalalapat din ba sa iyo ang mga kinakailangan para sa mga mas mababang opisyal? Ano? Magsalita ka ng totoo. Natural lang iyon. Bahagyang itinaas ni Bai Qingyuan ang kanyang ulo, nakaramdam ng labis na pagmamalaki. Okay, kung ganoon, hayaan mong sabihin ko sa iyo, Mr. Bai, sino ang nagsabi sa akin na mayroon akong makapangyarihan at mayayamang transaksyon sa iba? Nag-isip sandali si Bai Qingyuan, pagkatapos ay umiling. Hindi ko masasabi ito. Hindi ko masabi. Kung gayon maaari ko bang sabihin sa iyo na ang Panginoon ay nagkakalat ng tsismis at nagdudulot ng malisyosong paninirang puri? Paano ko magagawa ang ganitong karumaldumal na bagay, Master? Nakikinig ako sa mga tao. Kaya lang hindi ito comfortable na ibunyag. Kung sasabihin ko sa iyo, hindi ba mawawala ng silbi ang chess piece ko? Ha, ayon sa loika ng Teifu Bai, narinig ko ang iba na nagsabi na ang Teifu Bai ay si Lao Bai, kaya walang problema iyon, tama. Hindi ako comfortable para sa akin na ihayag ito. Ikinalat ni Jingzi ang kanyang mga kamay, at ang kanyang ekspresyon ay tila nagsasabi kay Bai Qingyuan, kung ikaw yun kung hindi mo sasabihin, pagkatapos ay sasabihin ko ito kapag lumabas ako. Natakot si Bai Qingyuan dahil pakiramdam niya ay talagang naglakas loob si Jingzi na gawin ito. Pagkatapos ng paulit-ulit na pag-iisip, sa wakas ay nagngangalit siya at nagsabi, ang taong nagsabi sa akin tungkol sa bagay na ito ay si Wu Pin mula sa Departamento ng Seguridad ng Opisina ng inyong pahayagan. Siya ay naka-duty sa pintuan ng Opisina ng Pahayagan araw-araw, at kilala niya ang lahat ng taong pumapasok at lumalabas sa Opisina ng Pahayagan. Ang kanyang mga salita ay hindi magiging, ito ay peke. Nanliit ang mga mata ni Jingzi nang marinig niya si Wu Pin. At muling nakaramdam ng kirot si Wu Xianyong sa kanyang pandiya. Hindi mabilang na beses kung pinagalitan si Wu Pin sa aking puso, ito ay isang labanan sa pagitan ng mga Diyos at mga Diyos, bakit ikaw, isang tanga, nakikisali dito? Sa harap ng kanyang kamahalan, masasabi ko nang may malinis na budi na ang kanyang Royal Highness the Crown Prince, Luke Yu at Grandmaster Hao ay nag-imbita sa akin sa residence kahapon, at sa isang interview mentality, dinala ko ang Editor-in-Chief ng pahayagan na si Chen Jianen at ang Interview Department Director na si Zhao Shongqiang, ang Ministro ng Weihe's Life Department, ay nagpunta sa East Palace at sa kasalukuyang talakayan ng Mansion Protective Affairs, at walang mga transaksyong pampolitika o pananalapi gaya ng sinabi ni Teifu Bai. Kung hindi maniniwala si Teifu Bai, maaari niyang gawin ito ng personal. Gumaan ang loob ni Bai Qingyuan nang marinig niyang naroon si Su Moyan. Dahil takot din siya kay Su Moyan, sadyang hindi binanggit ni Wu Pin si Su Moyan nang ipaalam kay Bai Qingyuan, bagkus ay binanggit lamang niya sina Yu Sheng at Hao Junwang. Sa kanyang opinyon, sapat na ang 2 taong ito. Teifu Bai at sila ang dalawa ay hindi magkatugma, at ang kanilang mga opisyal na posisyon ay pantay. Ngunit maaari itong makapinsala kay Bai Qingyuan. Kung alam niyang may prinsipe dito, hindi siya maglalakas loob na sabihin ang mga sinabi niya kahit na siya ay patayin. Hindi kaya kinu-question nito ang maliliit na aksyon ng prinsipe ng pribado. Kahit konting galaw ay hindi niya masabi sa harap ng maraming tao. Kaya sa sandaling ito, si Bai Qingyuan ay parang nakaupo sa wax, ang kanyang mukha ay sobrang pangit. Ako. Nagpadala na ako ng mga pagbati sa ika-18 henerasyong ninuno ni Wu Pin sa aking puso. Kabanata 348 ang babaeng nagngangalang Zhongchan, pangalawang update. Update. Kamahalan, ang sinabi ni Pangulong Jing ay ganap na totoo. Kamahalan, dinala nga ni Pangulong Jing ang 3 sa kanyang mga nasasakupan sa Protectorate Palace kahapon, ngunit anong uri ng mga transaksyon sa kapangyarihan at kayamanan ang naroon? Purong paninirang puri. Sunod-sunod na tumayo sina Hao Junwang at Yu Sheng, at pagkatapos ay tumayo din si Su Moyan, pare, handa akong tanggapin ang investigasyon. Matapos marinig ito, mas naging maliwanag ang mukha ni Bai Qingyuan. Pakiramdam niya ay nalinlang siya ni Wu Pin. Malaki ang tiwala ni Wu Pin sa sinabi niya kahapon, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Pakiramdam niya ay nanliligaw si Jingzi kina Yu Sheng at Hao Junwang, at posibleng makisali siya sa ilang pribadong aktibidad. Ngayon, paulit-ulit siyang na-provoke ni Jingzi sa korte, kaya sinabi niya, nasaan na? Alam mo bang sinaksak mo si Lu Zi?
Taifubay, ano ang sinabi mo? Mahinahong tanong ni Emperor An. Kamahalan, parang nalinlang ako. Habang sinasabi niya ito, napaluhod si Bai Qingyuan na may plop. Hinding-hindi ko dapat tanungin ang kanyang kataas-taasang prinsipe ng korona. Ang pangunahing dahilan ay sinabi ito ni Wu Pin kahapon at hindi kailanman nagsabi ng anuman tungkol sa kanyang kataas-taasang prinsipe ng korona, kaya nakinig ako sa kanyang paninirang puri. Haha, Master Hao, mukhang sinasamantala lang nating dalawa ang kanyang kamahalan. Tama, tayong dalawa ay walang kredibilidad sa mata ni Taifubay. Nag-usap sina Yu Sheng at Hao Junguang sa isa't isa, at bawat salita ay nananatili kay Bai Qingyuan. Sa puso ko, nakaramdam ako ng hindi komportable na para akong mamatay. Ang higit na nagdusa kaysa sa kanya ay si Wu Xianyong. Ang aking katawan ay hindi komportable, at ang aking puso ay lalong sumasakit. Itong hindi karapat-dapat na inapo, binugbog siya hanggang mamatay ngayong gabi. Okay, may magandang intensyon din si Mr. Bai, ngunit hindi ka maaaring maging arbitrary sa mga hinaharap na bagay. Bahagyang tinapik ni Andy si Bai Qingyuan, at pagkatapos ay nagsabi, okay, iyon lang para sa araw na ito, mananatili si Pangulong Jing saglit. Sa pamamagitan nito, Andy pagkatapos ng pag-aaral sa umaga, naglakad siya patungo sa likod ng palasyo. At sinabi ni Jing Zi sa mga ministrong aalis na, mga Panginoon, mangyaring huwag kalimutang tulungan ako. President Jing, huwag kang mag-alala. President Jing, hanapin ang iyong kamahalan dali. Talagang aalagaan ko ito para kay President Jing. Isang grupo ng mga ministro ang muling nakasaksi sa tagumpay ni Jing Zi laban kay Bai Qingyuan, at ang kanilang saloobin sa kanya ay naging mas matulungin. Pagkatapos ay narinig nila ang medyo nakakatakot na boses ni Wu Xianyong. Huwag mo akong tulungan, hindi ko ito kailangan. Oh, huwag kang maglakad ng mabilis. Kalokohan, syempre masakit. Makinig, tama si President Jing. Nandito pa rin si Shilang Wu, isipin mo kami. Hindi, sinasadya mong sabihin na masakit at sinabihan kaming dahan-dahan. Huwag kang mag-alala, hindi tayo mabagal. Mabilis niyang tinulungan, kalad ka rin, si Wu Xianyong palabas. Sa di kalayuan, naririnig pa rin ni Jing Zi ang kahabag-habag na boses ni Wu Xianyong, at mas lalo siyang natuwa. Kasunod ni Sui Shouyuan sa Imperial Study, si Jing Zi ay pumasok na mag-isa. Ibinaba ni Emperor An ang libro sa kanyang kamay at sinenyasan siyang maupo. Pagkatapos ay dumating siya sa punto, ang panukala na ginawa mo sa prinsipe kahapon, ang prinsipe ay dumating sa palasyo at sinabi sa akin kagabi. Kagabi. Tumango si Jing Zi, sa pag-aakalang tama si Sumoyan, at suportado pa rin siya ni Emperor An, kung hindi ay hindi niya siya papayagan ng gabing iyon. Pumunta sa palasyo at pag-usapan ang mga bagay-bagay. Ang sapilitang edukasyon, napakagandang ideya. At napakaganda ng iyong mga mungkahi at ideya, ngunit pakiramdam ko ay medyo mahirap pa rin itong ipatupad. Una sa lahat, kailangan nating gumawa ng isang magandang pahayagan. Tumango si Jing Zi at nagsabi, opo, kamahalan, ang compulsory education ay isang konsepto na lamang ngayon. Para talagang maipatupad ito, kailangan natin ang pahayagang daan para maging ganap na sikat. Pagkatapos ay pupunta ako sa iba't ibang lugar sa Angwo upang isaalang-alang ito kaagad at magtayo ng mas maraming sangay bago ito maipatupad. Maaaring maraming taon bago maipatupad ang sapilitang edukasyon. Ngumiti si Emperor An, alam ko na ang pagmamadali ay nakakasira. Kung ito ay magagawa sa isang araw at isang gabi, paano ito maituturing na makinabang sa bansa at sa mga tao? Mahusay na tagumpay sa mahabang panahon. Tuwang-tuwa si Jing Zi na makuha ang pahintulot ni Emperor An. Pagkatapos ay sinabi ni Andy, kung ang opisina ng pahayagan ay makatagpo ng anumang kahirapan sa hinaharap, maaari kang pumunta sa palasyo upang hanapin ako. Oo, kamahalan. Nag-usap muli ang dalawa, at pagkatapos ay sinabi ni Andy, kinausap ka ni Mo Chen kani-kanina lang, sinasabing alam mo kung paano haharapin si Za, at gusto kong makipag-usap ka sa kanya. Nandito ka sa tamang oras, kaya hayaan mo si General Sui na dalhin ka doon. Tumango si Jing Zi bilang pagsang-ayon, pagkatapos ay lumabas sa Imperial Study at dinala sa likuran ni Sui Shouyuan. Pumunta ka. Habang nasa daan, may damdaming sinabi ni Sui Shouyuan, President Jing, bago ako pumunta sa korte, iniisip ko palang na noong una kitang makilala, isa ka palang binata mula sa Yongzhou. Hindi ko inaasahan na bigla kang magbabago at magiging opisyal tayo sa iisang korte. Mangyaring umasa kay General Sui para alagaan ka. Nakangiting sabi ni Jing Zi at ikinulong ang kanyang mga kamay. President Jing, napakagalang mo. Hindi kita kailanman inalagaan. Wala ako nito noon, ngunit magagawa ko ito sa hinaharap. Nang marinig ito, natigilan sandali si Sui Shouyuan, at pagkatapos ay tumawa din siya at sinabing, madaling sabihin ito. Si Pangulong Jing ay nasa taas ng kanyang kapangyarihan sa korte. Kailangan kong hayaan si Pangulong Jing na alagaan ako sa hinaharap. Haha, dapat maghintay. Pagkaraan ng ilang sandali, ipapadala ko ang Departamento ng Panayam upang ayusin ang isang eksklusibong pakikipanayam kay General Sui. Ano ang palagay mo kay General Sui? Presidente Lao Jing. Ibinuka niya ang kanyang bibig at alam niya ang kanyang gagawin. Tumayo siya, Sui Shouyuan.
Sobrang komportable ang pakiramdam ko. Gayunpaman, gusto kong magtanong kay General Soy. Oh, President Jing, pakisabi sa akin. May isang babaeng nagngangalang Zhongchan sa palasyong ito. Hindi. Pagkatapos magsalita ni Soy Shouyuren, may biglang pumasok sa isip niya. 4 na salita. Ang araw ay nasa tuktok nito. Muli kong pinuntahan si Jingzi at namangha. Ayon sa mga batas ng Angwo, ang prinsesa at ang prinsipe ay dapat na umalis sa palasyo kapag sila ay nasa hustong gulang at magsimula ng kanilang sariling buhay sa kanilang sariling fief o ang palasyo na ibinigay ng iyong kamahalan. Gayunpaman, may karapatan pa rin silang pumasok at lumabas ng palasyo sa araw. Si Prince Xiang at ang Crown Prince ay lumipat na. Ang isa ay nakatira sa mansyon ni Prince Xiang at ang isa ay may sariling East Palace. Gayunpaman, si Su Mochen ang naging unang prinsesa sa Angwo na naninirahan pa rin sa palasyo pagkaraan ng kanyang pagtanda. Espesyal na itinayo ni Emperor An ang isang West Palace para sa kanya sa gilid ng Imperial Garden ng palasyo, at doon nakatira si Su Mochen. Makikita kung gaano kamahal ni Emperor An ang kanyang nag-iisang anak na babae. Pagkatapos maglakad sa paliko-liko at liblib na mga kalye, na dumaraan sa napakaganda at marilag na Imperial Garden, nakarating kami sa gate ng Fushi Palace. Dahil ito ay itinayo sa imperial na palasyo, ang sukat ng Fokhen Palace ay natural na hindi maihahambing sa East Palace, at ito ay mas mababa din sa Prince Xianji's mansion. Palasyo daw ito, pero kung tutuusin ay palasyo lang. Gayunpaman, ang palamuti ay katangi-tangi, at ito ay madaling makita sa isang sulyap. Maglagay ng maraming pag-iisip dito. Ang pangunahing bulwagan ay napapaligiran ng mga bulaklak tulad ng mga baligtad na kampanilya, na may puting calyxes at isang translucent na kinang tulad ng bone china. Ang mga tuktok ng mga petals ay isang bilog ng iba't ibang mga kakulay ng lavender, na parang sila ay tinina sa kalikasan. Humakbang si Soy Shouyuren at kumatok sa pinto. Ang boses ni Guiji ay lumutang mula sa bulwagan, sino ito? Kamahalan, nandito si President Jing. Papasukin mo siya. Tumango si Soy Shouyuren kasama si Jingzi at pinanood siyang umalis. Pagpasok sa bulwagan, tumalikod para umalis, may narinig akong lumabas na pangungusap. Mu Chen, nakikita mong nandito ako, bakit hindi ka gumawa ng isang palayok ng masarap na tsaa para ihain sa akin? Halos mamatay ako sa uhaw. Namutla sa gulat si Soy Shouyuren, umiling at umalis. Kabanata 349 maging tapat. Ikatlong update. Sa isang sandali, handa na ang tsaa. Ang tsaa ay magandang tsaa. Nakainom na noon si Jingzi. Ito ay ginawa sa Jiangling. Nakuha daw nito ang pangalan dahil katabi ito ng Qingdian Gate. Ang sarap talaga ng tsaa na ito. Sa susunod na makita ko si Qingqiu, okay lang na hilingin sa kanya na magdala ng para sa akin, di ba? Bakit isa rin siyang nagmamay-ari ng tatak ng Qingyanman, Aojiao? Japing. The tea was made by Guiji. Su Mochen just rolled his eyes at him, na sobrang nakakahiya na sa kanya. Noong nasa Yongzhou siya, lagi siyang umiinom ng tsaa. Kailan maaaring gumawa ng tsaa si Su Mochen, o gawin siyang? Ayon, mahirap. Nang si Jingzi ay tulala habang hawak ang tasa ng tsaa, lumapit si Su Mochen at nakangiting sinabi ko na sa aking ama matagal na ang nakalipas na mayroon kang mga pinakabaluktot na ideya, ito man ay paggawa ng yelo, espirito, o tubig sa banyo. Agad siyang itinuwid ni Jingzi, huwag magsalita ng walang kaparirikan. Inaamin ko na marami akong ideya, ngunit hindi sila baluktot. Tumawa si Su Mochen, at nagpatuloy, narinig ko ang sinabi ng aking ama tungkol sa opisina ng pahayagan, at naramdaman ko rin iyon. Ito, ang saya talaga. Walang ibang makakaisip ng ganoong ideya, tama ba? Pagkatapos ay tinanong niya, kumusta ang dyaryo? Ano ang nangyayari sa dyaryo? Lahat ay maayos. Katulad sa court, sinipan ni Jingzi ang bola. Pinandilatan siya ni Su Mochen na hindi nasisiyahan, mukhang hindi mo pa rin ako tinuturing na sarili mo, at nagtatago ka pa rin sa akin. Gusto kong tretuhin ka bilang isa sa akin. Tiningnan siya ni Jingzi pataas at pababa, lalo na si Su Mochen ay nakasuot ng silk waist-hugging long skirt ngayon, at ang kanyang dibdib ay umbok, kaya hindi niya maiwasang tingnan ito ng ilang beses. Nag-aalala pa rin siya kay Su Mochen, kaya hindi siya dapat sumabog. Siya nga, nag-aalala. Sabi niya, kaya kung maging tapat sa iba, kaya mo bang maging tapat? Napansin ni Su Mochen ang tingin ni Jingzi, ang kanyang magandang mukha ay namula, inikot niya muli ang kanyang mga mata sa kanya, iniba ang paksa at sinabing, dahil ayaw mong sabihin sa akin, hayaan mo akong hulaan. Pagkatapos ay naglakad-lakad siya sa bulwagan at seryosong nagsabi, una sa lahat, ito ang seksyon ng literatura. Dahil ito ang unang isyu ng pahayagan, tiyak na gusto mong akitin ang lahat. Ang inilagay mo dito ay dapat na isang bagong tula, at ito ay dapat na iyong tula. Kung tutusin, ang pinaka-talented na tao ni Anguo ay mayroon pa ring mga gimmick. Di ba? Nag-thumbs up si Jingzi sa kanya, well, tama, pero kalahati lang ang tama. Kalahating. Itinagilad ni Su Mochen ang kanyang ulo, biglang nanliit ang kanyang mga mata sa crescent moons, at nakangiting sinabi. Well, mayroon ding mga tula tungkol kay Zhu Shiren, di ba? Sa sandaling ito, si Jingzi ay natigilan.
Si Sumo-chan ay hindi kailanman umalis sa palasyo, at imposibleng malaman na hinahanap niya si Zhou Xining hindi, kahit alam nila, walang mag-iisip tungkol dito, tama ba? Nang makita ang mapurol na ekspresyon ni Jingzi, labis na ipinagmalaki ni Sumo-chan, ito ay talagang madaling hulaan ngunit ang unang hakbang ay ang makilala ka. Bagamat ikaw ay medyo bastos, medyo buhong, medyo makapal ang balat mo, at sabihin mo lang pero, mabilis na hamarang si Jingzi. Kung nagpatuloy siya sa pagsasalita, baka maging isang kasuklam-suklam na kontrabida. Ngunit, ang isang magandang bagay sa iyo ay binibigyang halaga mo ang damdamin, lalo na sa iyong mga kapatid na babae. Pagkatapos sabihin ito, biglang nakaramdam ng pagkaasim si Sumo-chan, at tumingin kay Jingzi na may bahagyang sama ng loob, ngunit hindi siya nito napigilan. Nagpatuloy siya. Kaya dahil ito ay isang literary section, at ang pangalawang kapatid na babae ay dating pinakatalentadong babae sa Jingzhou, ang kanyang mga tula ay natural na hindi masama. Hindi lamang iyon, ang pangalawang kapatid na babae ay ngayon ang tanging babaeng lingkod bayan sa Angwo, at ang kanyang hinaharap ay walang limitasyon, ngunit ang kanyang reputasyon sa buong Angwo napakababa pa rin, kaya gagawa ka ng pangalan para sa kanya, di ba? Medyo natigilan si Jingzi nang marinig niya ang maikling pagsusuri ni Sumo-chan, kaya't sinabi niyang, pangalawang kapatid na babae, sa halip na, iyong pangalawang kapatid na babae, siya ni hindi makilala. Tulad ng inaasahan kay Prinsesa Mo-chen, siya ay napakatalino at matalino. Na talagang walang kapantay ng mga ordinaryong tao. Ngumiti si Sumo-chan, mukhang tama ako. Pagkatapos ito ay mas mahusay na hulaan. Ang seksyon ng militar ay dapat nakamanghamanghang. Sister Hong, si Sister Jing Hong ay nakapwesto sa Liangzhou sa loob ng maraming taon, na siyang pinakamahirap, nakakapagod at mapanganib, walang masama sa pagsasapubliko nito, at tiyak na gustong makita ito ng mga karaniwang tao, at ang ibang mga general ay walang anumang pagtutol. Madalas na tumanggaw si Jingzi. Ayokong makagambala sa kanya. Kung tungkol sa entertainment section, ito talaga ang pinakamagandang isulat mo. Sa karwahe pabalik sa Jingzhou, bigla kang nagkwento tungkol sa mga unggoy, na nagpapakita na marami ka ring alam na katulad ng mga kwentong tulad nito. Casually kung lagyan mo ito, magiging paksa ito ng mga tao na pag-usapan pagkatapos ng hapunan. Ang entertainment section ang responsable sa lawak, habang ang literature section ang may pananagutan sa malalim na ideya. Walang sinabi si Jingzi, ngunit sinabi ng kanyang ekspresyon ang lahat. Medyo nagmamalaki si Sumo-chan, ngunit nagpaalala pa rin, sinabi ko na sa iyo noon sa karwahe. Bagamat maganda ang kwento ng unggoy na ito, hindi ito angkop para sa publisidad. Kapag may nahuli sa butas, ikaw ay nasa panganib. Ngumiti si Jingzi at umiling, sinabi mo rin na ang libangan ang may pananagutan sa lawak, kaya dapat palawakin ng unang kwentong ito ang lawak na ito sa pinakamataas na sukat at matatag na makuha ang puso ng lahat ng tao. Marami pa akong alam na magagandang kwento, ngunit kung ikukumpara sa kwento ng unggoy, napakabagal nilang abutin. Kwento lang ng unggoy ang makakaakit agad ng atensyon ng lahat. Nang makitang nakapagdesisyon na si Jingzi, nagtanong si Sumo. Medyo nag-aalala pa rin si Chen Chen. Kaya't nakangiting sinabi ni Jingzi, huwag kang mag-alala. Sa katunayan, naisip ko na kung paano ito ipapaliwanag sa kamahalan. At ang dahilan kung bakit nababahala si Mo Chen ay dahil sa takot niya na ang unggoy ay magbibigay sa mga tao ng pag-asa na mapabagsak ang mapang-ipong panuntunan. Sa katunayan, ikaw iyon. Kalahati pa lang ng kwento ang narinig mo. Kapag alam mo na ang katapusan, mananalo ka. Sunod, sinabi ni Jingzi ang pagtatapos ng paglalakbay ng unggoy sa kanluran, ang kanyang pagbabalik loob sa Budismo, at ang kanyang tagumpay laban sa Buddha. Pagkatapos niyang magsalita, sinabi niya, bagaman ang unggoy ay may salamangka upang maabot ang langit, at masuwayin, sinusubukang ibagsak ang langit, hindi ba ito mabibigo pa rin? Ang mga tao ay hindi mag-iisip ng walang kaparirikan pagkatapos na makita ito. Kahit na ang mga unggoy ay hindi maaaring gumawa ng mga bagay. Magagawa ba nila ito? Matapos marinig ito, medyo gamaan ang pakiramdam ni Sumo-chan, ngunit hindi niya naiwasang paalalahanan siya, dapat mong kamustahin ang iyong ama ng maaga, kalimutan mo ito, sasabihin kong iligtas mo ito. Sa sandaling may lathala ang iyong pahayagan, ang hukuman ay mapupuno ng mga mungkahi. Kung ang aking ama ay hindi naghanda ng maaga, sana ay maling sisihin kanya. Ngumiti si Jingzi at nagpahayag ng pasasalamat. 3 sections have been decided, 2 are for publicity, and 1 is responsible for entertain the people. Ayon sa personalidad mo, siguradong hindi mo tatapusin ang unang isyu ng ganoon kaklaro, di ba? So I guess, at least one of the remaining 2 sections is going to be yung mga nag-scheme laban sa iba, well, maybe both. Nang makita ang pagkagulat ni Jingzi, itinaas ni Sumo-chan ang kanyang ulo na may pag-usisa sa kanyang mukha. Hindi ko lang alam kung sino ang magiging malas. Chapter 350, lalabas ako, ituloy mo. Ika-4 na update. Nakumbinsi si Jingzi sa kakayahan ni Sumo-chan sa analytical reasoning. Gayunpaman, pagkatapos magsalita ni Sumo-chan, bumantong hininga siya, sa totoo lang, mas mabuting huwag nang manghula. Ang paghula ay isang magaspang na hula lamang. Pagkatapos manghula, gusto kong malaman kung ano ang iyong isusulat.
Nag-echo din si Guiji sa tabi niya, masayang-masaya si Guiji nang marinig niya na sinabi ni President Jing na gusto niyang magsulat ng kwento tungkol sa mga unggoy, ngunit pagkatapos ay sinabi ni President Jing ang lahat tungkol sa pagtatapos, at tila bigla siyang nawalan ng interes. Tumanggaw din si Su Mochen, sumulyap siya kay Jingzi, at nang mag-iwas siya ng tingin, bigla siyang tumalikod at matamang tumingin kay Jingzi. Nagulat si Jingzi, anong problema? Ikaw ay, nasa unang yugto ng ikalawang antas. Itinuro siya ni Su Mochen at hindi makapaniwalang sinabi. Oy, unang yugto pa lang ng ikalawang antas. Hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Mahinhin na sinabi ni Jingzi, ngunit nang matapos siyang magsalita, bigla niyang naisip ang isang napakaseryosong tanong, nakikita mo ba ang aking kaharian? Namula si Su Mochen nang marinig niya ito. Kalokohan ang sinasabi ko. Sumulyap si Jingzi sa kanya nang may pagdududa, sa tingin mo ba ako ay tanga? Ginaya ni Su Mochen ang dating anyo ni Jingzi, seryosong tumango, at seryosong sinabi, well, medyo tanga pala ako. Hindi ba't katangahan yan? Hindi kailanman naisip ni Jingzi na ang isang prinsesa ay maglalakas loob na pumunta sa Yongzhou kasama ang isang walang magawang munting kasambahay. Kahit palihim siyang tumakas, makatitiyak ka bang mahal na mahal siya ni Emperor An? Ngayon na iniisip ko ito, may mga pagdududa sa lahat ng dako. Nang tanungin niya siya ngayon, bigla siyang nagkaroon ng epiphany. Alam mo ang martial arts. Hindi nagsinungaling si Su Mochen sa pagkakataong ito, well, hindi ko sinabing hindi ko alam kung paano ito gagawin. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, walang imik na sinabi ni Jingzi, dahil alam mo ang martial arts, bakit nasa Yongzhou ka noong una? Wala kang nagawa nang mahuli ka ni Lin Wenyao. Posible bang gusto mo lang akong mapag-isa sa silid kasama ako? Agad na namula ang mukha ni Su Mochen sa kanyang leeg. Ikaw, huwag kang magsalita ng kalokohan. Sinong gustong makasama ka sa kwarto? Sa tingin ko, hindi naman gangster si Lin Wenyao. Pinakamabuting gamitin ang mga opisyal at sundalo ng imperial para harapin siya. Ano ang magagawa ko sa martial arts? Nakinig si Lian Hanhan sa paliwanag na ito. Ni hindi ka maniniwala. Ngumuso si Jingzi, ngunit sa parehong oras ay medyo na-curious siya, pero kung alam mo ang martial arts, magagawa rin ito ng aking panganay na kapatid na babae at ang aking ikalimang kapatid na babae. Bakit hindi nila ito nakikita? Binigyan siya ni Su Mochen ng isang blankong tingin. Sino ang nagturo sa iyo ng iyong martial arts? Ni hindi mo alam ang kaunting bait na ito. Kung ang isang mataas na antas ay gustong itago ito, paano ito makikita ng isang mababang antas? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagulat si Jingzi. Ang kanyang panganay na kapatid na babae at ang kanyang ikalimang kapatid na babae ay mga top masters din. Si Liu Jinghong ang pang-apat na antas ng rurok, at ang kaharian ni Lu Li ay dapat mataas o mababa, ngunit sinabi ni Su Mochen na mababa ang kanilang kaharian. Pupunta ako, nasa tabi ko si Master. Agad namang namangha si Jingzi, at sinabi kay Su Mochen, paumanhin, isa akong mababang antas ng pangalawang antas na manlalaro na si Jingzi. Hindi pa ako nagtatanong sa isang eksperto kung kumusta ako. Tinakpan ni Su Mochen ang kanyang bibig, at tumawa rin si Guiji sa tabi niya. Sinabi niya ng malakas, napaka-interesante ni Pangulong Jing. Pagkatapos tumawa, ibinuka ni Su Mochen ang kanyang mga labi at sinabing, gusto mo bang malaman? Oo. Nang makita ang umaasang mukha ni Jingzi, itinaas ni Su Mochen ang mga sulok ng kanyang bibig. Hindi ko sasabihin sa iyo. Hahayaan kitang matikman ang lasa ng sadyang pagsisikap na may interesa ng iba, Nakakatakot ang mga babae, at mas nakakatakot ang mga babaeng may sama ng loob. Ngunit wala siyang gustong sabihin, at hindi na nagtanong pa si Jingzi. Kahit si Liu Jinghong ay hindi alam ang tungkol sa kakayahan ni Su Mochen, hindi niya alam na alam nito ang martial arts. Makikita na sadyang itinago ito ni Su Mochen. Napakabihirang makapagsabi sa kanya. Malamang na hindi niya masabi ang iba pang mga bagay, kung saan siya nanggaling. Ang sekta. Sa madaling salita, hindi sila mula sa apat na pangunahing sekta na iyon. Pagkatapos uminom ng ilang higop ng tsaa, tumayo siya at naglakad-lakad, walang masaya dito. Ano ang gusto mong laruin? Umakyat si Su Mochen at tumayo ng napakalapit kay Jingzi, na malapit ang kanyang matambok at mainit na katawan. Pinagnanasaan. Nilunok ni Jingzi ang salitang, ikaw, na hindi niya pananggahasang sabihin sa kanyang puso kasama ng kanyang laway. Dahil malapit siya kay Su Mochen, bigla niyang naamoy ang pamilyar na halimuyak na nagmumula sa katawan nito. Bagamat ilang beses na silang nagkaroon ng close contact noon, at sa sedan chair sa Yongzhou City, silang dalawa ay nagkaroon pa nga. Ang nakaraan ay hindi na kayang balikan, ngunit may alam pa rin si Jingzi tungkol sa kakaibang bango ng katawan ni Su Mochen. Pero wala na siyang ganyang bango ngayon. Ipinikit ni Jingzi ang kanyang mga mata, huminga muli ng malalim, at biglang idinilat ang kanyang mga mata, na maliwanag ang kanyang mga mata. Bakit parang ang bango mo ng panganay kong kapatid? Oo, ang halimuyak na ito ay ang halimuyak ng Lehua. Dahil ito mismo ang inihanda ni Jingzi, ito ay kakaiba at nag-iisa sa mundo, kaya't naglakas loob siyang ipagpalagay na ang pabango sa katawan ni Su Mochen ay ang bango ng Lehua. Medyo namumula ang mukha ni Su Mochen at bumulong, ibinigay ito sa akin ni Sister.
Walang pakialam si Jingzi sa kung ano ang tawag niya kay Luli, ngunit parehong nakikiusyoso at medyo nagalit, malinaw na ito ang aking espesyal na pangalan para sa panganay na kapatid na babae. She liked it very much when she made it, kaya bakit kanya ibibigay? Lihim ka bang? Sa pagsasalita tungkol dito, medyo naiinis si Jingzi, na parang walang pakialam si Luli sa kanyang mga pagsisikap. At medyo nagalit si Su Mochen matapos marinig ito, ako, ang marangal na prinsesa Angwo, ay hindi magnanakaw ng mga gamit ng ibang tao. Nakita lang ng aking panganay na kapatid na gusto ko lalo na ang pabango, kaya bago umalis, nagbuhos siya ng kaunti para sa akin. Pumasok si Su Mochen sa loob ng silid at maya-maya ay naglabas ng napakaliit na bote. Kahit na puno ito, hindi ito kakayanin. Kinaweya niya ito sa harap ng kanyang mga mata at galit na sinabi, tingnan mong mabuti. Maliit lang. Ninakaw ko ba ito? Pagkatapos ibigay ito sa akin ng aking panganay na kapatid na babae, napakamahal ko kaya pinunasan ko ito lalo na dahil darating ka ngayon. Talagang sinabi mo na ninakaw ko ito. Tapos ayoko. Itinaas niya ang kanyang mga kamay na para bang ihahagis ito pababa, na may kumikinang natingin sa kanyang mga mata, mukhang sobrang agrabyado. Mabilis na hinawakan ni Jingzi ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, huwag mong ihagis, huwag ihagis. Sinisisi kita dahil masyado kang nagsasalita. Biglang hinawakan ni Jingzi ang kanyang kamay, at sinubukan itong hilahin ni Su Mochen, ngunit binitiwan niya ang plano matapos itong isipin. Kahit namumula ang mukha niya ay galit pa rin siya. Kahit hindi ko ihulog, ayoko na. Pagkatapos kong isusuot, parati na lang amoy iba. Anong gusto mo? Sabi ni Lao Gao na nakapout sa labi. Huwag maging pinakamagaling. Nakangiting sabi ni Jingzi. Hindi inaasahan ni Su Mochen na sasabihin niya iyon, kaya natigilan siya saglit at galit na inilabas ang kanyang kamay. Hindi, wala na akong gusto simula ngayon. Fair na. Tumalikod siya, nanginginig ang kanyang mga balikat, at naghanda na maglakad papunta sa main hall. Paano magagawa ni Jingzi ang kanyang hiling? Hinawakan siya ni Su Mochen mula sa likuran at hindi na makagalaw pa. Nang hindi lumingon, matamlay niyang sinabi, ayoko na, bakit hindi mo ako pakawalan? Nang makita silang dalawa na parang isang batang mag-asawa na nag-aaway, naramdaman ni Guiji na medyo kalabisan ang pagtayo sa tabi niya, at pansamantalang sinabi, Your Highness, gusto mo bang lumabas ako? Pagtatapos ng kabanata. For more updates, click on the notification bell.